sa MGA kagubatan na matatagpuan kaagad sa Silangan NG, Louisville, Kentucky ay isang matandang Tule NG, Riles NG tren ang tumatawid sa anay NG mga puno. Para sa marami, hindi ito naiba sa karaniwang mga viaduct na makikita sa mga rural na lugar NG, Estados Unidos. Ngunit para saya NG lokal, naniniwala silang partikular na tulay na ito ay binabantayan NG ay isang nilalang nakahawig NG kambingzing halimo na labis na nakakagambala na nagajin sa niyupang ang sinyomang makakita rito ay tumakbo para sa kanilang buhay. O saya ilang pagkakatayon patungo saya sarili nilang kamatayan. Sa loob NG, mahigit kalating siglo, patuloy ang pagdami NG MGA bangke na walang malino nakatapusan. Dahilan upang maraming tao ang magtanong kung ano talaga ang nagobong samga anino aneki Poplar Creek init and init. MG kwento tungkol sa MG misteryosong nilalang na kalating tao at kalakiting gaming ay umiiral na alos kasabay NG kasasayang NG sang katawan. Sa sinaw ng Greece o Roma sila ay kilala bilang Megiasator o Fonat Enyugne sa kalikasan. Kalahan o tete saya pagprotekta saya mga kagubatang kanilang tinitiran. Mayroon pa hanggang Deus ang nga Griegoshi pana madalas ilarawan na may mega pa o tet sungay ang gambing. Sa alos lahat NG, pinakamatatandang salaysay ang mehe lalaking kambing ay nilalarawan bilang mehea nilalang na labis na mapagkalinga at mabuti. Ngunit paglahon ese kanlurong Europa, nagbago ang kanilang imaote, naging mas madilim ang karakter. Dun sila ay pangunahing iniuknay saya Diablo sa halip na protektahan ang mga kagubatan. Sinasabing inokit nila ang mehea, nagdaraan lalo na ang mehea, kababayan patungo saya kanilang teritoryo saya. Pamamagitan NG, pangako NG, mga ipinakbabagwal na makamundongga siyahan. Anuman ang kanilang sinasabing layunin. Marami ang naniniwala na ang patuloy na pag-airal NG-MGA kwento tungkol sa NGA lalaking kambing ay nagpapawatik na sila ay umiral lampas sa larangan NG mito at malayo ito sa pahiging nagisang ebidensya. Ang Estados Unidos ay itanuturing na taanan NG dondong lihim na nilalang na sumasamang kilala bilang encrypted. Kabilang sa MGA, ito ang MGA lalaking gaming mula panungkalahitnahan NG nakaraang siglo. Marimingul at hang nakmula sa Prince George's County, SA, Maryland, kung saan sinasabi NG MGA tao na nakakita. Sila NG ay isang nilalang na kalahiting tao at kalahiting kaming. May tas na humigit kumulong 2,1 metro sa paligid NG Fletchertown Road ansa karamihan NG MG kaso sandali lamang itong nakikita bago maglaho sa kagubatan. Gayunpaman may mga pahayag din na inaabol nito ang mga tao pumipatay NG mga aligang hayap e pasibleng may hawak pang palakol apang sirene ang mga lumabas din ang MGA katulad na ulat sa Fort Worth, Texas. Noong dekada ke-1970 inilarawan NG MGA saksiyang isang kakaibang ajob na may puting balahibo at mga katanyang kahawig ingi ka nakalaunay tinawak na halima ng clay quartz noong Hulyo 1969. Isang grupo NG mga tahong nagpipiknik ang nagsabing tumalon ang halimo mula sa isang puno patungo sa isang malapit na kotse na nagwan NG malalim na yuka sa metal. Sa isa pang pagkakataon, yumonoy nagajis ang nilalang NG isang gulong patungo sa
Grupo NG, Mejia Tao, Marahil Yupeng, Itaboy, Sila Palabas, NG, Konyang Teritoryo. Iba pang malalaking, lokaking keming, na may songgay eng, nayulad na nakita, sa Wisconsin, Pennsylvania, Arkansas, at Virginia. Kapansin-pansin, madalas silang nakikita, malapit sa Mejia, kalsada, tulay, at higit sa lahat, sa Mgariles NG tren. Ang nakababa lang, detalye na ito ang nagdadala sa atin sa halimo NG, Poplixing. Nilalang na tradisyonal na nakikita sa ibabaw o palagit NG, Viaduct, NG Rayos sa Poplik. Ang tulay na bakal na ito ay tinayo noong 1925 NG, Southern Railway Company. Hindi lamang ito umaabot sa habang 240 na metro, kundi tumataas din nenegrem mahigit 27 metro mula sa sapa na pinagmulan NG panggalan nito bagamate na papaligiran NG makakapal na puno ang lugar. Malayo ito sa pahiging ganap na lible. Ang Kentucky State Route 155 ay matatakpuan lamang ilang daang metro ang layo o teteng South Pop Road ay tumatakbong kahiliran ng Zapa. Gayunpaman, sa tamang oras NG gabi ang sinumang naglalakad sa viaduct ay maring mapagamalang bumalik NG ilang dekada sa nakarahan. Ang katandaan NG istruktura kasama NG mahige 80 tang mga kwento tungkol sa lalaking kaming na sinasabing nagbantante sa tuwaran. Yumakit say dondang naga anap NG kilig ote mga sa paranormal. Sa Mejia ito, 12 ang nasugatan o namatayabang nerarun say sa lugar. Marahil ay hindi kagulat na karamihan sa kanila ay nasagasaan NG Mejia tren et hindi pinatay NG isang halimo. Ngunit gaya NG makikita natin hindi nito lubusyang inahalis ang pananagutan NG lohoking kaming sapagkat marami ang nagsasabing inabol o inakit nito ang Mejia biktima patungo sa viaduct mismo para sa leaning ito. May ilong panggang nagsasabing nakaramdam sila NG isang dinokikitang puwersa na tumatawag sa kanila upang lumabas sa tulay. Sa kabilang malinaw na panganib. Tungkol naman sa nilalang mismo, karamihan ay nagsasabi na ito'y nakatayo ng tuwid tulad NG tao, ngunit may mga pia na may bilak na kuko o te nakabaluktit patras gaya NG sa mga ayob na may kuko. Mayroon din itong mahahabang sunggay na kumukurba paitas at patras mula sa ulo nito at kumikislap sa liwanag NG buyon. Hindi matukoy kung ito ba ay mas tao o mas hayop. Ang unit para sa Mejia ng ganggas tumawid sa viaduct matapos lumibog ang araw. Ang kamatayan ay hindi kailanman ihit sa isang malin agbang Angleo. Bagamate nagsimulang lumato ang Mejia ulat tungkol sa alimaho NG Poplik sa Kentucky noong dekada 1940 ang hunang kuhentong karaniwang binabanggit ay nagmula sa kalahitnahang NG dekada 1950. Noong taginit NG 1955 isang grupo NG mga Boy Scout NG Campo malapit sa punon NG Viaduct. Napagpasyahan NG Scoutmaster na ang lugar ay perpekto para sa kanilang pagsasanay isa NG kasanay sa labas. Dahil nagbibigay ito NG pakiramdam na nasa hitna sila NG kalikasang habang nananatiling malapit sa lungsod. Malamig hang gaving ilon sa ilagang Kentucky. Kayot nagsisikan ang Mejia batasa palihit NG apoy upang magpainit. Abang lumalalim ang gabi, isang batang scout na nakatira sa lugar ang nagsimulang magkwento NG mga narinig niya mula sa kanyang
ama. Ayon sa kanya, iniwasan NG lokal na magsasaka ang viaduct sa gabi dahil sa meher. Sinasabi nilang nakapanghihilabot na siga at iba pang kakaibang ingay. Ang kanilang scoutmaster isang practical na tao at matibay ang paniniwala sa amehea makatwirang paliwanag ay pinagsabihan ang bata na ugag magbahi NG gunong kalokohan. Alam niyang gunang pakakitang palamang NG ilan sa enga scout na magpalipas NG gabi sa kagubatan at hayahu nilang umarap sa emeha pangunggot. Sa katunayang hinamit niya ang pagkakataong upang ipaliwanag kung paano naiba ang kilos NG, liwanag at tunog sa kagabateng ote kung panong ang MJ Ajop tulad NAC, MJ Kuago Coyote at Majing MJ Insekto ay maharing lumika. NAC, MJ tunog na minsan ay tila nakakatakot o lubos nakakapa. Makalipas ang ilang sandali kumalma, engi mehabata o pumasok na sa kanilang MG sleeping bag. Ngunit habang lalong lumalalim ang gabi, isang nakababalang katahimikan ang bumalot sa kampo. Majinggang kaya kuliglig o tipalaka malapit sa Public Creek ay biglang nanahimik. Nila ito narinig. Isang sigago na wala ni isa sa kanila ang nakarinig kailanman. Ayon sa MG Soxy, nagsimula ito bilang isang mababa o gutural na tunog. Bago umakyat saya, isang matinis o tumatagos na hiyaw hindi tao o hindi rin hayop. Nagising ang karamihan sa mga bata sa ingay, unit wala ni isa ang naglakas loob na magsalita sa takot na magising ang scoutmaster. Sa halip, nagmamadali silang tumingin sa paligid, sinusubukang tukuhin kung ano ang maharing lumika NG tunog na hilon. Dun ay sa SMG Scout kalahating tulog o nangingini saya takot ang nagturo patungo sa anay NG menggahapuno malapit sa simula NG tulay. Sa tulong NG liwanag NG buwan at NG malabong ningning mula sa kalapit na lungsod. Malino nilang nakikita ang viaduct. Avang nagojestang kanilang mahamata, napansin nila ang isang matangkad na figurang gumagalaw sa loob. NG hamog. Nakatayo ito ng tuwid nyuganit, nakayuko ang tindig o ang emgabidyas nito ay tilalabis na mahaba o indilaikas. Mayilan sa kanila ang nakakita NG tila mehe sungga na bagyang kumikislap habang ito inaglalakad sa nakatadas na rails. Biglang may narinig silang pakalusko sa likuran o sabasabi silang lumingon. Nerun ang scoutmaster. Hawakang isang flashlight. Maliwanag na narinig din niya ang ingay ng bakson niya Angelo. Itinutok ito patungo sa tulay. Luminggang ang figura. Wearing direktang nakatingin pababa sa kampo. May leong humigit kumiling 27 metro. Gunit nang dumangang sinag NG ilo sa kinaroro. Unang nito bakal itikahoy na lamang ang kanyang nakita. Sa mega kagubatang na matataki puang kagat sa silangang NG Louisville, Kentucky. May isang sinoning tulay NG treng na tumatawid sa hanay NG enga puno para sa marami. Wala itong ipinakaiba sa karaniwang MG viaduct na matatahi puan sa MG liblib na lugar NG Estados Unidos. Ngunit para sa mga lokal na niniwala, sila na ang partikular na tulay na ito ay binabantayan NG ay isang nilolang na kahawege NG halimo na labis na nakakahimbal na nahijing dahilan upang ang sinyomang makakita rito ay tumakbo para iligtas ang saraling buhay o sa ilang kaso
tumakbo patungo mismo sa kanilang kamatayan. Sa loob, NG, mahigit kalaiting siglo. Pachiloy enge, pagdami, NG, mga bangke, nagwalang malino na katapusan. Dahilan upang marami ang magtanong kung ano enge ba talaga ang nagtatago sa enge anino public creek. Init, enge. Imehea kwento tungkol sa misteryosong Mejia Halimo na kalahiting tao at kalahiting kaming ay umiiral na alos kasabay NG kasasayon NG sang katawan. Sa sinaunang Gresya at Roma, sila ay kilala bilang Mejia Satir o funat iniugnay sa pahiging maylap, kalayahan at pahiging tagapagtanggol NG Mejia Kagubatang kanilang tinitiran. Mayroong panggang didyosang Mejia Griego Sipana, madalas inilalarawan na may mgapeo, tetsanggay, NG kaming. Sa alos Latinege, pinakamatatandang kuwento ang mga taong kaming inilalarawan bilang mege inilalang na lubang mabait. Ngunit, kalaunan kanlurong Europa, nagbago ang kanilang imahe o tenaging mas madilim. Dun, sila ay pangunahing iniugnay saya Diablo. Sa halip na protektahan ang magikagubatan, sinasabing inokit nila ang enganak daraan lalo na mga babae papasok saya, kanilang teritoryo saya, pangakong ipinakbabawal na makamundong kaligayahan. Anuman ang kanilang layunin, marami ang naniniwala na ang patulo inapagayro NG Mejia kuwento tungkol sa Egea teong kaming ay nagpapahiwati na maaaring sila ay umiral lampas sa mundo NG mito te hindi hito ang tanging ebidensya. Itinuturing ang Estados Unidos bilang tahanan ang dandong magalihim na nilalang na kolektibong tinatawag na encrypted at kabilang sa kanila ang Mejia tahong kambing. Mula peanong kalagitnaan nakaraang siglo maraming ulat ang nagmula sa Prince George County sa Maryland kung saan sinasabi NG mga tao na nakakita sila NG ay isang nilalang na kalahiting daw at kalahating kaming may tast na umihit kumulang 2.1 metro sa palihit NG Fletchertown Road ansa karamihan NG mga koso. Saglit lamang itong nakikita bago mawala sa kagubatan. Nugunit marunding mga ulat na inabol nito ang mga tao. Pumapatay NG MY alagang ayop at pusableng may hawak pang palahol. Apang sirin mga sasasi. May MGA kahalinsyalad na alot din na lumita sa Fort Worth. Tekas nung dekada ke-1970, inilarawan NG Mejia saksiyang isyang kakaibang ayop na may puting balaybo at mga katanjang parang kaming na kalaunan ay tinawag nilang Lake Worth Monster. Noong Hulyo 9, 1969, isang grupo NG mga tahong nakpipiknik ang nagsabing tumalong ang halimo mula sa isang puno papunta sa isang kalapit na kotse na nagidulot ni malalim na yupi sa metaw. Sa isa pang insidente, sinasabing nagagis ito NG isang gulong patungo sa isang grupo NG daw malamang bilang pagtatangka na paalisin sila sa kanyang teritoryo. May iba pang may hadambuhalang taong kaming na may sungay na nayulat sa Wisconsin, Pennsylvania, Arkansas at Virginia. Kapansin-pansin, madalas silang nakikita malapit sa mga kalsada, tulay at hit sa lahat, mga rails NG tren. Ang nakakabagabag na detalyeng ito ang nagdadala sa atin sa public monster, isang nilalang na tradisyonal na sinasabing nakikita sa ibaba o palagid NG Public Railway Trestle. Ang tulay na bakal na ito ay itinayo noong 1925 NG Southern Railway Company. Hindi lamang ito may habang 246 metro, kundi nakatindig din ito NG ihit sa 27 metro sa ibabaw NG batis na
pinagmulang, NG, panggolong, nito, bagamate na papaligiran NG makakapal na puno ang lugar. Hindi ito etanyusuring, naliblib. Ang Kentucky State Road 155 ay matatagpuan lamang ilang daang metro. Ang layo o teteng South Pop Road ay tumatakbo ng alos kasabay NG Betis. Gayunpaman, sa tamang oras NG gabi, ang sinyomang maglalakat sa viaduct ay mahaharing makaramdam na tila bumalik sila sa nakarahang ilang dekadaang lumipas. Ang katandaan n istruktura kasabi NG mahigit 80 taon NG megakwento tungkol sa taon keming na sinasabing nakbabantay sa yatawiran. A Umakit, S.A. Dondang, Thrill Seekers at Paranormal Enthusiasts, S.A. Viaduct. Sa MH ito, 12 ang nasugatan o namatay yabang nasa lugar. Hindi nakakagulat na karamihan sa kanila ay nasagasan ng hetren. Ito hindi pinaslang nenegrem isang halimaw. Ngunit gaya, engge makikita natin, hindi na ito lubusang pinapawalang sala ang taong kambing dial. Marami ang naninailang inabol o inaakit nito ang Mejia biktima patungo sa viaduct mismo para sa leoning iyan. May ilang panggang nagsabing nakaramdam si la NG siyang hindi nakikitang puwersa na tumatawag sa kanila palibus sa tulay sa yakabila noong malinaw na panganib tungkol naman sa mismong nilalang. Sinasabi NG karamihan na ito ay nakatayo ng tuwid tulad NG tao, ngunit may mga PA na may bilak na kuko at nakabaluktit, porong tulad NG sa mehe, ayob na may hoof. Maroon din itong mahabang songgay na nakakurba, paitaas at patras mula sa ulo na kumikislap sa laywanag. NG buhan, hindi malino kung ito bay mas tao o mas ayob. Ngunit para saya naglalakuslup na tumuwid SA Viaduct matapos ang dilem. Ang kamatayan ay laging isang maling hakbang lamang ang layo. Bagamate nagsimulang lumito ang meha ulat tungkol sa public monster sa Kentucky noong dekada 1940. Ang unang kwentong madalas banggitin ay nagmula sa kalahitnaan NG dekada 1950. Noong taginit NG 1955, isang grupo NG, mga Boy Scout, ng campo, malapit sa panon, NG Viaduct, napagpasyan, NG Scoutmaster, na perpekto ang lugar para sa pagsasanay sa outdoor skills. Dahil nagbibigay ito NG illusion NG pahiging nasa gitna NG kalikasang habang nananatiling malapit sa lungsod. Malamig ang gabi sa Ilagang Kentucky, kaya napilitan ang Mejia bata na magsisikan sa paligid. NG apoyupang magpainit. Abang lumalalim ang gabi, isang batang scout na nakatira sa lugar ang nagsimulang makuwento NG MG alamat na niranik niya mula sa kanyang ama. Ayon dito, iniwasan umano NG lokal na magsasaka ang viaduct tuwing gabi dahil sa engge nakakatakot na sigaw at kakabeng ingge. Ang Scoutmaster ay isang praktikal na lalaki at matiba, inananiniwala sa loikal na paliwanaga, ipinagsabyan ng bata na huwag magbahi NG ganungi Mejia kalokohan. Alam niyang ito ang anang bizis NG ilan sa mga scouts na matulog sa kagubatan at ayaw niyang makaranas sila. Ang bangungot. Sa halip ginamit niya ang pagkakataon upang ipaliwanag kung paano naiba ang pagalo, engge liwanag o tetunog sa kagubatan. O tikung panong ang Mejia ayop tulad NG Mejia kuwago coyote o tikahit emiga insekto ay maharing lumika NG emiga tunog na tila nakakatakot o hindi pamalya. Kalaunan, kumalma ang Mejia bata o te pumasak sa kanilang mga
sleeping bag. Ngunit habang lalong lumalalim, ang gabi isang nakakabalang katahimikan ang bumalot sa kampo. Masingang may kuliglik o tupolaka malapit sa Public Creek ay biglang tumahimik. Dun nila ito narinig. Isang sigaw na wala ni isa sa kanila ang nakarinig kailanman. Ayon SAM Gasoksi, nagsimula ito bilang mababa o tete magaspang. Bago umakyat saya isang matinis o tete, nakakabinging yaw hindi tao o tete hindi rin hayop. Nagising ang karamihan sa hinga bata dahil sa hingay. Naganit, walang nanggahas, magsalita sa takot na magasing ang scout. Sa halip, nakatinginan sila ng balisa. Sinusubukang alamin kung ano ang lumikha na nagrimtuno. Dun, isa saya MGE, scoutan tokote, nanginginig saya, takot ang nakturo, patungo sa linja, NHMJ, puno malapit, sa simula NH tulay, dahil sa liwanag, NH, buhan, at sabadyang ningning, mula sa kalapit na longsot, maleno, nilang nakita, ang viaduct. Habang umaangkop ang kanilang paningin, napansin nila ang isang matangkad na figura na gumagalaw sa loob, engge, hamog. Ito ay naglalakad ng tuwid ngunit ang postura ay kuba o tete, ang emga pate kamay ay tila labis na mahahaba o tete, hindi natural. May ilan sa kanila ang nakakita NG, tila mehe sangga na bagyang kumikislap abang ito inaglalakad sa ibabaw, engi, rails. Biglang may narinig silang kaluskos sa likuran o tipaglingon nila. Nakita nilang singna ang scoutmaster, may hawak na flashlight. Nang itutok niya ang ilaw sa tulay lumingon ang figura. Tila direktang nakatingin pababa sa kampo na may layong mahigit 27 metro. Ngunit nang gilipat ang sinag, NGLO sa kinaroroonan nito tanging bakalote kahoy na lamang ang nakita. Anuman iyon, wala na ito. Napansin ang takot, NG-MG bata ngunit walang may paliwanag, tiniyak NG Scoutmaster na isang usalamang ilong na naitabyunan, NG hamog o tedilim at natakot sa liwanag. May pitnidyang inutusan ang mahya bata na bumalik sa pagtulog o bumalik siya sa kanyang tolda. Kaunti lamang ang nakatulog at karamihan ay tumanghing alisin ang tingin sa linja, NG puno. Neng sumikat ang araw, nanatiling mabigat ang katahimikan sa kampo. Abang nagimpik ang grupo, may isang bata ang nakapansin, NG kakaiba sa itos, NG burol. Nang siyasatin ito NG Scoutmaster, bumungat sa kanya ang isang nakakatakot na tanawin. Nakalat sa hilid NG, burol ang mehe alabi, NG ilang tupamula sa kalapit na bukirin, ang meha ajob ay tila pinakpira-piraso. Wearing winasak, NG siyang brutal na puwersa. Muli, sinubukan NG na katatandang lalaki na pakalmain ang mehebata. Sinasabing ito, una gawa, lamang NG mga asong laigo, o marahil NG mga lobo. Inguniche sa pakakatonggi ito pilit. Iti hindi, kapanipaniwala ang kanyang paliwana. Kahit hang mehiya, batang scout, ay nakapansin na hang mga kakaibang bakas sa palihit ay hindi bakas NG piakondi mga bilak. Nakukuparang dinahanan, NG isang kawan, NG mga usa. Ngunit masyadong malalaki ang mga bakas o teeng mga usa ay hindi pumepetay, NG mga tupa. Iniulat ng Grim Scoutmaster ang insidente no ganit mabilis itong ibinasura, NG mahea lokal na autoridad. Makalipas ang ilang araw naglatala ang Louisville Courier-Journal, NG siyang maikling artikulo na sinisisi ang mehea asong laigo. Sa panahong ayon, kahit hang Scoutmaster mismo ay nagsimula ng magduda. Abang lumilipas ang makatahon, ang kwento ay kumalit at nagbugo. Sa ilang bersyon, hindi magatupa kundi magabaka
ang pinatay. Maiiba namang nagsaving lumapit paang nilalang sa mekhabata o sinabuo kong salakajin. Sila no ganet eng pangnahing ideya isang nilalang na kalahating tao o kalahating kambing na naninirahan saya ibabaw o paligid ng Giviodak ay nanatiling pareho. Noong Disyembre 1993, si Christina Batz, 19 taong gulang, o siyang maliit na grupo ng kanjang mga kaibigan ay nagpasidyang bisitahin ang KULALANG kilalang public viaduct. Kasama nila ang 3 lalaki. Kabulong sina Robert Gray na 17 taong gulang OTD, si David Paul Smith na 21 gaya anang mariming kabataan bago sila. Dinala sila sa tulay NG, kombinasyon enge, pagkabagot o temorbit na kuryosidad. Lumaki silang naririnig ang mehea kwento tungkol sa tahongkan pinggang kalahating tong nilalang na sinasabing nakukabli sa tulay. Inaakit ang meha nang gimasok patungo sa kanilang kamatayan. Sa katunayan, sa unang bahagi NG dekada 1990, hindi bababa sa 4 na tauhang namatay at 2 ang nasugatang abang nag-explore sa lugar. Karamihan ay nasagasang NG3. Wala ni isa sa kanila ang tuna na naniniwalang may kinalaman NG sang halimo. Gayunpaman, nais pa rin nilang makita ang viaduct sa sarili nilang makiamata matapos tulungan ang isa't isa na umakyat sa halos 2.5 metrong beket na bakal na itinayo NGMga at orodad. Yumakait eng grupo sa matarik na pilopil kung sakang nagtatahipo eng tulay o TMga rails. Alon sa lahat NG ulat malamig at tahimik ang gabi. Ang tanging marirunig ay ang mahining lagaslas NG betis sa ibaba at paminsan-minsang pagdang NG sasakyan sa kalapiti na kausada. Dun may nakmungkahi na subukan nilang tumawid. Mapanganib na ito kahit sa taginit, naginit sa taglamig. Ang gelong namo sa NG kahoy natulugan NG rails ay lalong naging delikado. Dagdag paharito, ang pagitan NG mahea tulugan ay umaabot sa alos 60 sentimetro sa pathupang mahalog ang isang daw matapos ang ilang minutong palakasan NG lubesa wakas ay sinimulan nila ang pagtawid. Nanggagaulugan ito na sa sandaling tumapaksi la sa tulay. Kailangan nilang lakarin ang mahigit 240 metro bago makarating saya kabilang panig. Ikinuwento ni Christina na saya simula ay naktatawanan pa sila na gusturan kong sino ang gunang makakakita sa taon kambin. Ngunit nang lampasan nila ang gitna ang nagkertulay, nagsimula siyang makaramdam ang kakaiba. Kalaunan, sinabi niyong tila mayumila sa kanya pasulong parang may instinktong sumisigo sa loob NG kanjang isipan. Avang nakaduwam siya sa pakiramdam na iyong nagsimula si Jang makarinig NG isang bulong sa kanjang isipan. Tinatawag ang kunyang pangalan. Egat siyang kinabahan. Lumingan siya nuganet wuli na angla. Nune napansin ang isang mahinang ugong mula sa rails, isang ugong na mabilis na naging malinaw na panginginig. Nagsimula si Jang magsumamo sa kanjang makaibigan na bumalik kasama niya. Nagunid na putol iyan NG nakakabinging busina NG ay isang tren. Nang lumingon ang enim upang tumagbo pabalik, nakita nilang isang trengang papalapit ng diretso sa kanila. Egat sumiklap ang panik dahil walang platform o espasyo sa gilid NG rise. Wala silang ibang magagawa kundi subukang tumakas sa paparating na tren. Tumakbo sila nuganet sa hitna NG kagulan. Nadulas si Christina at napit ang kanyang pasa.
pagitan NG dalawang tulyogan NG Riles. Sa kabila NG desperadong, pagila hindi niya may labas ang kanyang pa. Nang makita ito ni David bumalik siya o lumuhod. Saya tabi ni Christina. Pilit na hinahatak ang konyang pia habang papalapit ang tren. Isinalisay ni Christina na nang tuluyan nilang may labas ang pa ilang metro na lamang ang layo NG tren. Nakita sila NG driver iti egad na nakpreno na nakdulot NG siyang matines o tinakakabinging tuno. Sa hulin sandali gamulang sina David at Christina palabas NG Riles at nahalaga sa gilid NG Viaduct. Maikpit na kumakapit sa MH Kahoy na tulugan. Sa kasamaang palad, napakalakas nengim panginginik nengim dumaraang tren, kaya napilitan silang bumaba, saya makitit na bakal na sinusuportahan ang tulay. Yumilanenehe, gas park sa palihid, nila at napuno, NG, alikabak, kanaling, gamata, at pag gayon paman, nagawa nilang kumapit. Nang tuluyang uminto ang tren, nakawalik si David sa ibabo, NG Riles, ngunit si Christina ay nanathiling nakabitin ng alos 30 minuto bago dumating ang mga bumbero upang ilaitas si sa gitna ng kaguluhan na yula na NG driver NG tren na maimege atong nasa gason seha. Nugunet labus ang hinagwa NG mga autoridad ng matuklasang nilang ligtos ang lahat. Sa mga sumunod na haraw, kumalit sa buwang Louisville ang balita NG kanilang imalang pagkalaitas. Si Christina ay naging isang maliit na tanyag na personalidad. Ngunit nanatili siyang tahimik tungkol sa mga bulong na narinig niya sa kanyang isipan ilang sandali lamang bago lumito ang tren. Sa una, pinoniwelen ni Jank isa lamang ilong sa kanyang mga kaibigan. Nugunit nang ikuwento niya ito kay David sinabi nitong eksaktong pareho ang kanyang narinig maliban sa isang detalye. Sa kanyang kaso, binibikas NG tinig ang kanyang panggalan. Hanggang sa harauna ito, marami ang naniniwala na ang grupo ay nagaroon NG enkwentro sa kilabot na tangkambing na yumakit sa kanila patungo sa viaduct. Gaya, NG, ginawa nito sa napakarami pang iba. Ang kaibahan lamang, sinuwerte silang makaligtas. Noong Gabriel NG 2016, dumating sa Louisville, Kentucky, sina Rokel Bain, 26 taong gulang at ang kanyang novyong si David niya nagmaneo sila mula Dayton, Ohio para sa inaasang isang weekend NG ghost hunting o pakikipak sa palarang. Si Rokel ay isang tunay na thrill seeker Rory NG tahong mas nasasabi kaysa natatakot sa MGA pinaniniwalang haunted na bahe o mga nakolimyotang sementeryo ng Gabing Ion may notebook na silang night tour sa Waverly Hills Sanatorium. Isa sa amha pinakatiniyag na sinasabing haunted na lugar sa Estados Unidos. Ngunit dahil may ilang oras pa bago magsimula ang tour nagmungkay, si Rokel NG isang paglis NG ruta nabasa niya ang tungkol sa alamat NG public viaducting lugar na sinasabing mooring ipitweg ang tangkaming saya pamamagitan ang pagtatangkang tumawid saya tulay. Pumayag si David at nagtungo ang makasintahan sa lugar. Alon sa MGA, sumunod na pahayag. Ipinarada nila ang sasakyan malapit sa panan, NG lumang railway embankment o tenaksimyolang yumika. Dinaanan nila ang ilang karatulang may nakasulat na bawal pumasok, ngunit dahil naniniwala silang matagal na inabandona ang rails, nagpatuloy sila hanggang saya itaas. Pagdating dun, na sila yan nilahang nakakakilabot na Hanjo NG, may isang siglong gulang na tulay NG tren. Dahil napakalayo nila mula sa mega kalsada sa ibaba, ikinagulat nila kung gaano ito katahimik.
Dahil na karating na ring lamang sila ron, iginits ni Roquel na samahan siya ni David hanggang sa mismong viaduct. Hindi pa ganap na madilim o tete dahil wala namang agarang panganib na nakikita. Pumayak siya. Kalaunan mahala la ni David na tila labis ang pananabik. NG Kanjang novya na pumasok sa tulay upang sabiukong mahari ng gawang ipitwag ang tongkongging. Ngunit habang palalim sila ng palalim, lalo siyang nakaramdam. NG pagkabalisa ng papalapit sila sa gitna, napansin niya ang isang bonayad na metalikong ugang na nagmumula sa loop. NG struktura sa nabukan niyang balloon si Roquel. Ingunay nagpatuloy lamang ito sa paglalakad na parabang na hipnotismo. NG isang bagay na hindi niya nakikita. Makalipas ang ilang sandali, ang ugang ay naging isang malakas na dagundong nang lumeto ang isang kargamentong tren sa riles sa likuran niya. Sa matinding panic, sumigasi David K. Roquel na tumakbo, ngunit wala nang mapuntahan sa isang desisyong ginawa sa loob lamang. NG isang iglap. Bumitin si David. Saya gili ang tulay, mahigpit na. Humawak saya isa saya makikitit na. Bakal nabigang tumatawid. Saya istruktura ng viaduct. Sa sandaling iyon tila nagisin si Roquel mula sa kanjang tila pagkakaibnotismo at sinubukan ding maktungo sa hilid. NG tulay, ngunit huli na ang lahat. Nasagasaan siya ng tren ilang minuto bago mag-7:30 ang gabi. Otet namatay kaagad. Saysayang nakakabagabag na pagulit. NG insidente ni Christina Boots, nakatawag na machinist. NG mga sabis nang dumating ang mga ito na takpuan nila si David na nakakapit pa rin saya estruktura maputla. Nanginginig o tete labis na traumatized upang makapagsalita. Mabilis na kumalat ang balita. NG Kanjang pagkamata muling binahe ang matagal ng debate tungkol sa alamat. NG public monster. Mulin ay tinyarin ito. NG mga autoridad bilang isang simpleng aksidente. Ayon sa kanila ang alamat mismo ang may kasalanan, hindi ang tongkome. Nguni hindi nagtagal hinamit. NG mahia naniniwala ang salisay ni David upang ituro kung gaano kapamilyarang mga detale. Tinawag ba si Roquel patungo ron? Naakit ba siya andem parehong tinik na nakapekto kina Christina, David o teti saya kalahiting dos ng iba pang naabutan saya tulay? Marahil sa huli hindi na kailangan makita hang teong kaming ninigrim papli viaduct upang maging biktima ni pagdating sa kung ano engeda ba ang maharing machine public monster. Karaniwang may dalawang pananaw. Ang una ay itanyuturin ang nilalang bilang isang literal na entidad, isang sinauna at posibleng supernatural na nilalang. Ang ikalawa naman ay nakikita ito bilang isang kwentong isinilang mula sa takot, mito o tete sa napakatunay na panganib. NG isang lofhang delikadong lugar. Ang mega naniniwalang totoo ang halimo ay agad hitong inugna isa iba pang mga nilalang na uri ng jitong kambing na sinasabing gumagala sa Estados Unidos kabalang ang Lake Worth Monster at ang Beast of Prince George's County sa Maryland. May lohika ito dahil tila makakatulad sila. NG mehea katangyan matinding lakas, biyak na mga kuko at ang ilik na magpakita malapit sa mekatulay, liblibin na kausada, ubangin, maringi paywatik, nito na ang mehea
sinaunang Romano-Griego, at iba pang Europeo ay tumutuko sa mga tunay na nilalang ng gusulat nila ang tungkol sa mga satir at fonat na mga nilalang na ito ay umiral pa rin sa ilang liblib na bahagi ng mundo. Sa kaso ng Kentucky, mas lalong nagiging madilim ang mga paliwanag. May nagsasabi na ang public monster ay dating isang circus performer bangga, malulupit na eksperimento o isang aksidenteng genetiko. Noong dekada 1940 maring nakatakas, ito nang madiskaril ang tren na nagdadala sa kanyang palabas malapit sa Viaduct. Nuganetil sa tila kakayahan nitong manipulain ang isipan ng mga tao malibong ang teong kaming ng public ay isa lamang hindi kilalang nilalang o isang siyentipikong anomalya. Muli, marami ang bumabalik sa aklat kasaysayan na inyugna ang gemeji tungkol sa satanikong folklore. Medjing ang Diablo mismo ay matagal nang inilalarawan na may mga katanjang parang kaming eon sat. Ang mga demonyo ay minsan may kakaya ang may hipnotismo o tikontrolin ang kanilang mga biktima na mahipapawatik na ang gahya pagkamata isa public ay makaharing angyo demonic possession at panlilinglang. Kapansin-pansin na kukanti lamang ang mga kaso mga tens tunay na nakakita sa tongkambing. Ipinahayawatig nito na maraylay hindi ito permanenteng umiral sa isang pisikal na anyo. Ang mga nakakabagabak na usis at amok na inilarawan ilang saksi ay makaharing parahan lamang hupang akitingang mga daw patas Viaduct sipat na maistorbo sila hanggang sa tuluyan silang masagasang tren. Marunding naniniwala na ang alamat public ay totoo, ngunit mas makatao ang pinagmulan na ito. Sa panana ito umiral ang kwento pang pukawin ang kuryosidad at akutan ang mga tao sa tulay kung saan sila ay nalalantad sa mga nakalilitong stimulus. Ipinapaliwanag nila ng matinding takot na nararanasan marami sa Viaduct ay mahaharing bunga kombinasyon sobrang taas o teengi mga infrasound vibration na likas na nalilika sa malalaking structuring metal. Napatunayan MGA siyentipiko na ang MGA tunog na mababa ang dalas ay maring magjalat takit pagkabali sa yun at maajing magagonig sa mga pakakataong totung may paparating na tren maring mahmakong nasyopad hang masamang pakiramdam na hilon. Mahalaga rin tandaan na ang mga pagkamatay na kaugnay lugar ganomang kolongkot ay umahayon sa isang kilileng patan. Sa buong bansa, ang mga aktabangrila sinji tren ay nakapaitatala mga kasulad na aksidente. Bawat taong karaniwang dulat pagpasak mga hingi autorizado upang mamali sa bilis papalapit na tren. Tinatayang humigit kumulang 2,2 katao ang nasusugatan o namamati dahil sa mga tren bawat tahon sa Estados Unidos. Nuganet kong walang alamat gaja tahong kambing, bihira silang maging bahagi kolektibong imahinasyon. Majingang tahong kambing man ay pumipitay bilang isang tunay na nilalang o bilang bahagi alamat tila kukonti ang magagawa mga otoridad pang pigelin ang mga tao sa pag-explore public viaduct. Dito pumepasak ang huling paliwanag na pinaniniwalahang
NG lang, matigol ng Presidente NG Louisville. Para sa malit na minoryang gito, ang gitong kombing ay hindi isang mamamatiatyo kundi isang tagapagbantay. Ayon sa kanila, umiralito upang takutin ang mehea ng gimasok, palayo sa tulay at hilaitas sila mula sa marahas na kamatayan sa ilalim NG tren. Dahil saya pakakaalam, wala pang taong direktang pinatay ng taong kambing. Marahil ay dapat ay salanggalong ang papel nito at kuhesti uning ang ating sariling interpretasyong NG mga panggagari. Ang alamat ng Republic Monster ay matatagpuan. Saya tagbuan ang gimito, moralidad, o tite, kamatayan. Medjing ang nilaylang ay isang buhay na job, isang supernatural na puwersa, o isang kwentong inuvog NG takit at imahinasyon hindi may kakaila ang impluensya nato. Kumitil ito, NG mga buwe, nagbigahins, pirasyon, sa folklore, at naging mahaligang bahagi NG, cultural na hibla NG, Kentucky, hanggate nakatayo ang tulay. Tahimik na nakaunat sa ibabaw NG, madidilim na tubig NG Poplar Creek, mananatiling nakalambong ang anino NG taong kaming, saya megapayapang kagubatan saya, ibaba. May mga lokal na patulo, na nagulat NG, mahinang tunog, NG, mga panamai, kuko sa mga tahimik na gabi. O NG isang figurang gumagalaw sa ibabaw, NG viaduct, kahit walang nakatagdang tren. May ilan ding nagsasabing nakaririnig, sila ang malalayong sigaw na umaalingaw-ngaw, saya lambak masyadong makatao upang balewalain, ngunit masyadong baluktot upang may paliwanag. Hanuman ang nakukubli sa tulay na ilong, tumatanggi ang alamat nitong maglaho. Ang bawat bagong tahong umaakyat sa bakod, ete naglalakat sa riles, ay tumutugon sa isang tawag na hindi nila lubyusang may palawaynag mangreg, kuryosidad, topang, o isang bagay na mas madilim na bumubulong, NG kanilang panggalan. Naririnig nila ito, at kung sakling mapetpet ka samga, kagubateng iyon NG, Kentucky, sa gabi huminto, kasandali, o tetimakinik ng mabuti dahil baka ikaw rin ay makarinig nito.